Magandang umaga sa inyong lahat. Nako, hoy, nako na. Ate Jean Corpus, magandang umaga. Maring Perisnel, Nanay Josie Ima, Maria Victoria Gudir, Minerva Apostol, ayan ha. Ate Chori Choli, Balsyok, maganda ate, maayong udto. Maayong buntag kaninyong tanan, Maria Casina Ricato, good morning. Nanay Erlinda Flores, Rose Dankes, buwan na gayud ako. Ay nako, wag niyo kalimutan mag-like para dumami tayo. Ate Jean Corpus, laban lang Inday Sara, ay syempre naman. Agnes, good morning. Sino pa ba nandyan? Ahay, nako. Cleope Gallos, maayong adlaw. Rowena Velasco, yan na, good morning. Gina Barcelina, wapakels, wala akong pake. Okay. Putang ina, ito na. Okay. Ano na nangyari? Ay, ano to pa pangalan to? Pompay P. Yan na, Ate Kyoko Sodo, good morning. Ano na nangyari kahapon? Putang ina, wala akong balita Ano ba nangyari kahapon? Ano ba nangyari? Ang nabalita ko lang, prosecution lang kumuha pa kayo ng mga private prosecutor, putang ina, magkakalat lang din pala dyan, hayop na yan. Bakit parang bakit pikon kayo, anak ng syoktong kayo. Nanay Morning Dew. Nanay Morning Dew, magandang tanghali sa'yo. Ito ang ganitong oras ang gising ni Nanay Morning Dew. Okay. Nawala ako kahapon, wala naman topic di ba? Syempre maghihintay tayo ng balita para mayroon tayong mapag-uusapan. Kahapon, ang daming mga issue. Pinag-uusapan nila yung threshold, siguro yan ang kasi yan ang ginigiit ni ng prosecutor Siguro yan ang nire-request nila na baguhin ang threshold kasi nga may isang nakakulong, si Jinggoy Estrada, at isa naman ay fugitive na nagtatago di umano sa batas, ng ICC pero hindi naman sa batas ng Pilipinas, di ba? Tapos bakit ba ayaw ninyo na i-televise yang bakit naging closed door yan Bakit naging closed door conference yang closed door ang inyong pre-trial conference? Ano nangyari? Ay, Ramones, wag kang ganyan. Amoy lupa, Atty. Kapunan galit na galit. Huwag ka magulo, may regla nga Ilang taon na ba si Atty. Kapunan? Balita ko 74 na yan Putang na, nire-regla pa ba lang ang 74 ngayon? Anak na putang ina. Ay, nako. Ay, Senyorita Jense, wag kang mawawala ng pag-asa. May pag-asa ka pa. Re-recline pa kayo sa edad na 74. Tanungin ko kasi Nanay Morning Dew. Nanay Morning Dew, meron ka na bang 74? Kasi Bongo, ipapahuli nila, uubusin na nga nila Alam ka na putang ina, may period nga yung tao May period yung tao, putang ina, mainit ang ulo. Huwag kayong dyan. Dali, tayo. Binilala ko ng taho ng anak ko. Bakit hindi naluto? Buo tuloy. parang si Ping lang may period. Ay, Ping! Putang ina, ano ba yung pinagagawa mo, Ping? Tangla, kaya ka nayayari ni Marcoleta, hindi ka umuubra sa kanya sa debate pinagagawa mo sa buhay mo di ba? Ikaw talaga, Ping Ano ba pinagagawa mo sa buhay mo, Ping? Dati ang ingay-ingay mo, ngayon tangina, bakit tahimik ka ngayon, buwisit ka? Anong pinagagawa mo, Ping? Bakit ka ganyan? Mamaya pag-usapan nga natin yan si Ping Pag-usapan natin yan si Ping mamaya, Anak kayo ng syoktong kayo? Dali, i-upload ko lang yung pag-uusapan natin mamaya kay Ping. Kasi hindi naman yan kasama sa topic ko, pero i-upload na, natin, pag-usapan na rin natin yung para umabaho ba? Itong 74 na, pero hindi pa ako amoy lupa. Oo nga, Nanay Morning Dew. Hindi ka nga amoy lupa. Pero ang tanong, bagsing edad lang pala kayo ni Atty. Kapunan. May period ka pa? Hindi ko alam kung paano ko itatanong kay Nanay Morning Dew Ay, baka si Nanay Morning Dew may period pa, kaya kung meron pa si Nanay Morning Dew, pwede pa, meron pa rin si Atty. Kapunan. Huwag kayo magulo Abay, pinipig pa si Nanay Morning Dew. Oo, may asim pa yan. Ako si Nanay Morning Dew, kayo talaga. Ang lalaki, may menopausal period din, alam nyo ba? Ay, hindi ko alam. Oo. Okay. Ay, Jeffrey Vera, shoutout sa'yo Jeffrey, ano ba yung mga pinag-send mo sa akin? Hindi ko maintindihan. Okay. Ito, pag-usapan muna natin. Gusto ko nga, putang ina. Ano ba nangyari? Sandali nga. Ito. Putang ina, pa-blood ba? Nasaan na yun? Ito. Share muna natin to. Atty. Kapunan! Bakit ba mainit ang ulo mo? Tinatanong ka lang naman kung ano nangyari. Tinatanong ka lang, ano ba nangyari at bakit parang galit na galit kayo? Ano ba nangyari? Sandali, hindi ito. Pala, ba yun? Ayan. Play natin. Period ko ba yung minito?
Tangina na. Nasaan ba yung video na puta na nawala yung video ni ano, video ni yung ng eto ba 'yon? Eto ba 'yon? Yung video na ano, kasama sila Chua. Nasaan na ba 'yon? Kasama sila Joel Chua. Nasa putang na nawala Eto ba 'yon? Ito. Try nga natin 'to. Yung kasama sila Joel Chua na sila Jokno, sila ano, yung mga maaasim yung mga ngiti nila. Ito ba 'yon? Ito ba 'yon? Ay, ito yata. Is there any pin skin niya, ma'am? Is there any pin skin niya, ma'am? Bakit ayaw? Yan. And why pero medyo nagkainitan, ma'am. May mga ganong ganap. Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ako. Okay lang. Okay lahat, Kom. Ay! Ay, putang ina mo! Sumagot ka! Ano nangyari? Ay! Okay! Okay lang. Okay lahat, Kom. Hi, Kom. Hi, Kom. Kumusta naman, Kom? Ha? Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo? Medyo may nagtalo daw. Oh, yes, please. Sir, kumusta yung kanina? Ano update? Medyo may tension, Kom? Hi, attorney. How was it, attorney? Just in a short statement. Meron medyo nagkaroon ng medyo tension kanina. Hindi naman, usual naman yan sa pre-trial. Hindi naman. Usual naman yun sa plea trial. Kayo naman talaga, oh. Ay, ganun talaga eh. Kasi akala nyo kasi... alam nyo kasi, normal naman yan sa pre-trial, nagkakapikulan, na nagkakaroon ng debate, ng pagtatalo. Siguro, tinalo kayo sa argumento, hindi nyo matanggap, siguro... Bakit ayaw nyo magbigay ng... Alam ko lang putang ina talaga, oh. Ano kayo ng syoktong talaga kayo? Pinagagawa ninyo. Bakit ayaw nyo magbigay ng pahayag? Di ba inyo yung ano? Di ba inyo yung mainstream media? Sana naman na nagpaunlak kayo kasi inyo naman yan eh. Bakit hindi kayo nagpaunlak ng interview? Ano kayo ng syoktong kayo? Oo. Bakit kaya? Ha? Wala pa sa true trials na pikuna ang mga buang. Oo nga eh. Bakit? Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Sandali, aluin ko lang itong taho ko. Ang sarap tumawa, putang ina niyan. Ay, lako. Kahit tamba nga yung BNC, bakit inisnab nyo? Kaya nga eh. Bakit? Ano nangyari? Kaya pala ayaw nyo ng ng televise ayaw nyo ng live stream Puta, kaya nga, Senyorita Jency, nakita nyo naman yung mga defense team na yan, mga bata pa yan. Kayo tumanda na kayo dyan, mga putang ina ninyo. Hindi sinipot ni OBP, ni BP, hindi ni OBP. Yung OBP, office yun. Si BP, siya mismo yun. Si BP Inday yun. Okay. Mamaya pag-usapan natin yan Okay. Dito muna tayo. Tuloy natin. Yung pagtatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung season. Ay, Pompaype, thank you! Bilis na, nasa marking na tayo ngayon. Dali, pasalamatan muna natin ito si Pompaype. Nagpakulay. Ay, thank you, Pompaype total Pompaype, nagpakulay ka. Kukulayan din kita. Kukulayan kita ha. Anak ng syoktong ka talaga. Ano ba na nangyayari dito sa ano natin, sa mga prosecutor natin? Ito yung sayang naman ang bayad. Sabi nga ni Jesus si Jess ba yun? Sabi, sayang ang bayot. Ito naman, sayang ang bayad. Sayang ang bayad, anak kayo ng syoktong kayo. Putris kayo. Okay. Ito ang pinag-usapan pa lang dito kahapon na yung threat pa lang. Yung threat pa lang, yung pagbabanta, yung grave threat pa lang. Ito pa lang yun Tangina na supal pala kagad sila anak ng putang ina talaga ang sinasabi nga ng mga legal luminaries pagka ini-interview mo. Kung malulusutan ban daw nila itong mga confidential funds, malulusutan daw ni BP Inday, pero ang pinakamatibay daw dito, yung malulusutan nila kay Madriaga, ang magkukonvict daw dito kay BP Inday, itong SALN at saka itong threat laban sa presidente. Dahil malinaw daw ang ebidensya dito na doon sa lumabas sa social media yung video. Ito daw. Pero dito pa lang sa pre-trial, ang pinag-uusapan pa lang nila dito, yung threat pa lang. Putang na parang mainit ang ulo nila. Diba? Dito pa lang nag-iiyakan na sila dito. How much more? Pagdating pa lang trial ito. Diba? Hindi nga kayo. Ang pinag-usapan dito, ano pa lang tuloy natin. Saan yung video? As you know, mabilis na, nasa marking na tayo ngayon. So, yung simulations, etc. sa gagawin na lang kasulatan. So, we will just need to submit yung aming mga observations sa proposed simulations. So, we will admit what we will not admit. So, I think it was a good session. Hindi naman nagkainitan. Normal naman yan sa trial. Parang nabitin ako dito. Parang nabitin ako dito sa ni
ni Attorney Powa. Puntahan nga natin yung video ng SMNI. May video ng SMNI. Parang mas malinaw ito. Parang mas malinaw ang interview dito eh. Okay, panoorin natin. Yan. So when we were able to settle it, so I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings. So as you know, mabilis na nasa marking na tayo ngayon. So yung stipulations, etc. ay sa gagawin na lang kasulatan. So we will just submit yung aming mga observations sa proposed stipulation. So we will admit what we I think it was a good session. So we were able to differences na mapadali. Yun naman ang gusto natin lahat. Sir, do you have the idea? The reason bakit po kayo nagpunta doon sa room 2-1? Yun lang, just to discuss kung paano namin mas mapapadali yung Pinag-uusapan pa nga nila kung paano nila mas mapapadali yung pre-trial. Ayaw ba ninyo? Di ba gusto na ninyo mapatal si CBP Inday Sara? Tapos, etong defense team, gumagawa ng para mapabilis na ninyo papapatal si KBP Inday. Bakit parang mainit pa rin ang ulo ninyo mga putak ninyo? Di ba? Ay, Jam C official, shoutout sa iyo Di ba? Bakit ganon? Ito na nga gumagawa na nga ng paraan yung depensa para mapabilis itong pre-trial na ito para makapagsimula na kagad kayo ng trial. Oh, di ba? Bakit hindi pa ba? Bakit niyo pinatatagal? Ito bakit parang nagkakaroon ng diskusyon? Bakit parang lumalabas dito? Kasi gusto na nga depensa ma-expedite, di ba? Ito nga pre-trial para mapabilis. Ngayon, bakit parang sila yung prosecutor mismo ang nagde-delay? Bakit? Sige nga. Isipin ninyo kung bakit parang dinidelay nila. Bakit? Dahil hindi pa nangyayari yung pagpapa-aresto kay Marcoleta, kay Robin Padilla, kay Villar. Kaya sino pa ba? Sino pa ba ang pwede nilang arestuhin? Kaya Senator Bongo? Hindi pa ba baka maunahan sila? Hindi nga. Kasi may maraming pwedeng mangyari. Bakit nila dinidelay? Bakit ayaw nila na bakit nagkakaroon ng pagtatalo para mapabilis itong pre-trial na ito? Bakit? Dinidelay kayo ba mismo prosecutor ako sa mga korte, 'di ba? Ang depensa ang nagde-delay ng mga ng trial para ayun ang ginagawa ng depensa, 'di ba? Usually. Pero bakit dito parang prosecutor ang gustong ma-delay, ang magpatagal dito? Bakit? Magaling kang kupal ka. Bakit hindi nyo pa naliligawan yung maaari na mga senador na maaari mag-convict kay BP Inday? Bakit? Sige nga. Lagay nyo ng kulay. Hindi na, paglagay na natin, total, madumi naman ang isip nila, madumi naman kukutin, dumihan na rin natin. Tamang hinala naman sila, magtamang hinala na rin tayo. Bakit? Ayun lang ang magandang tanong dun Bakit hindi pa ba napagdedebatehan na yung 22 na senador lamang, doon lamang kukuha ng 2/3? Marami mga komplikasyon ito Di ba? Dahil wala pa ba kayong 16 votes to convict? Kaya gusto nyo pagdebatehan muna itong threshold na ito na 2/3? All members of the Senate? Bakit? Dahil ba kulang pa kayo sa mga ebidensya? Magaling kang kupal ka. Sabi ni Jim Rivera, madaming senaryo siya pababain ang conviction threshold. Kaya nga, isa pa yan pero mamaya pag-usapan natin yung conviction threshold na yan Pag-usapan natin yan. Sige. Ano mga maaaring dahilan ito? Di ba? Pwede nilang gamitin ba yung dahilan na mayroong threat sa Senate para magtagal itong impeachment na ito? Hanggat hindi pa nila nare-resolve yung kanilang threshold, yung kanilang mga ebidensya, marami. Tama mali. Dahil hindi pa nila nababago yung rules, pwede. Di ba? Ganyan lang, marami pa pwedeng mangyari. Tuloy. About parties tatagal lang, diba? So we just really agreed that we found a way para mapabilis yung magiging conduct ng pre-trial. Yun nga, nag-move na tayo sa proseso, looking forward. So we think we have an afternoon session with the party. Ano po yung about the evidence? Medyo Hindi, wala. Nothing about it. Nothing about it. It was, we just wanted to find a way para mapabilis yung proposed stipulations, etc. Lasa natin yung magiging pre-trial. Hindi natin alam. Ito depende kasi ngayon naman marking na tayo ng documents So it just depend on the volume of documents natin sa marking. Yan nakikita nyo naman. Ngayon pag-usapan natin ito, yung threshold niyan. Pag-usapan natin. Paano ba natin pag-uusapan ito? Ano ba ang mga issue tungkol dito? 'Di ba? Kasi may mga issue Lalo na yung inaano nila yung
naglabas na ng suspension para Senator Jingo Estrada. Tapos yung inano nila na fugitive itong si Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? Napakarami mga ano nito. Ito ngayon ang tanong. Bakit parang umingay? Ayun na pala, sorry, nasagi ko. Okay, ito magandang tanong. Si Jingo Estrada, ito. Si Jingo Estrada pinatawa ng suspension. 'Di ba? Tama, mali. Dahil sa kasong plunder, 'di ba? Okay. Ibig bang sabihin, hindi na siya makakaganap dahil suspendido si Jingo Estrada, hindi na siya makakaganap ng trabaho niya bilang isang senador. Tama naman 'yon. Ang suspension sa kanya, preventive suspension sa kanya ay 3 buwan, 90 days. Okay. Ang tanong, kasama din ba sa suspension niya yung pagganap niya bilang isang senator judges sa isang impeachment court? Tama ba? Tama ba? Ito, maganda pag-usapan ito eh. Maganda pag-usapan ito. Tapos si Senator Bato nagtatago. Di ba? Kasi kung kung susundin mo yung kasalukuyang interpretasyon ng liderato ng Senado, kasama sa suspension ni Senator Jingo Estrada yung kanyang tungkulin bilang senator judges sa impeachment. Kaya lang ang problema, 'di ba? Ano ba yung eksaktong ipinataw ng Sandigan Bayan? Nag-utos ba ang Sandigan Bayan? Nag-utos ang Sandigan Bayan suspindihin si Estrada mula sa kanyang suspensyon, mula sa kanyang posisyon bilang isang senador. Tama, mali? At doon sa posisyon yung na hinahawakan niya sa loob ng 90 days kasi 90 days siya, suspendido siya. Okay. Ito noong kailan ba 'yon? Noong 2014, nasuspindi din si Jingo Estrada sa PDAP scam. Nasuspindi din siya doon. Sabi ng Senado noon, ang isang suspendidong senador hindi maaaring gampanan ang alinman ng mga tungkulin ng kanyang opisina habang umiiral yung suspensyon. Tama naman 'yon. Ang tanong dito, magkaiba ba yung pagiging senador at saka senator judge sa isang impeachment trial? Dito ngayon interesting yung argumento, 'di ba? Ito kasi, yung paggawa ng batas, legislative function. Ang impeachment trial, judicial yan o quasi-judicial function yan. Kapag nakaupo ang senador, pagka nakaupo ang Senado bilang impeachment court, hindi ito gumaganap bilang ordinaryong legislator. Gumaganap ito bilang isang constitutional court. Kaya pwedeng i-argumento, hindi naman siya bumuboto ng batas. Nagsisilbi siyang hukom sa impeachment. 'Di ba? Napaka-basic. 90 days suspension na walang guidelines kung para saan yung suspension, correct. At hindi rin sinasabi ng Sandigan Bayan na suspendido din siya bilang isang senator judges. 'Di ba? Ganun lang yan eh. Ngayon, hindi pwedeng lang Senado yan na sila magde-decide, hindi pwede. Kailangan iakyat yan sa Korte Suprema. Ngayon, ito sasabihin. Hindi naman siya bumuboto para gumawa ng batas, di ba? Bilang judge siya ng isang impeachment court. Ngayon, bakit ngayon sinasabi ng mga iba na kasama yung pagiging senator judge niya? Kasi yung senator judge niya daw hindi naman daw yung nakahiwalay doon sa posisyon niya bilang senador. Di ba? Sinasabi din nila na walang taong maaaring maging senator judge kung hindi siya senador muna. Di ba? Yun ang katwiran nila. Kasi ang konstitusyon nagsasabing ang mga senador ay bumubuo ng impeachment court. Kaya kung suspindido yung kanyang posisyon bilang isang senador, sabi daw nawawalan daw siya ng power o ng kakayahan para gampanan lahat ng mandato na nakakabit sa kanya bilang isang senador. Kasi kabilang daw sa pagiging senator judge niya yung posisyon. Tama, mali? Ngayon, Magaling kang kupal ka. ano ang mas malalim na constitutional issue dito? Kasi, ang senator judge, hindi yan hiwalay na opisina, kundi extension lang ng pagiging senado. Ibig sabihin, hindi ka maaaring maging senator judge kung hindi ka kasalukuyang gumaganap bilang senador. Ayun ang argumento nila. Yan ang argumento nila, di ba? Yung sinasabi nila. Ay, ang problema nga, kahit hindi niya magampanan bilang senator judge, hindi siya boboto, yung bilang ng senador, yung threshold, kinakailangan pa rin ng 16 votes o 2/3 ng
of all senators. Tama, mali? Pagpalagay na natin hindi siya makakaboto. Di ba? Pagpalagay na natin hindi siya makakaboto. Pero senador pa rin siya, suspendido lang. Hindi naman maaapektuhan yan eh. Di ba? Hindi naman maapektuhan yung conviction o acquittal. Di ba? Hindi naman maapektuhan yan eh. Kasi kailangan pa rin ng 16 votes o 2/3 of all senators. Ganun ka-basic yan. Ano ba sinabi? Ano ba sinabi ng konstitusyon? The Senate shall have the power to try and decide all cases of impeachment. Di ba? Ano pa sinabi doon? Ano ba yon? No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ay na maliwanag yon. Di ba? Ano ba ang eksaktong nakasulat sa konstitusyon? Ayun, di ba? Sinabi ko. 2/3 of all the members of the Senate. Di ba? Maliwanag yung text doon, yung nakasulat doon. All the members of the Senate, hindi naman nakasulat doon sa konstitusyon na all members present. O kaya all members voting. Di ba? Anong ibig sabihin ng all members of the Senate? Under the Constitution, ang Senado ay binubuo ng 24 senators. Ilan ba ang member ngayon ng Senado? 24. Ano ba ang 2/3 ng 24? 16. Di ba? Kaya yung 16 na boto pa rin kailangan para sa conviction. Kahit pa sabihin mong may suspendido, kahit pa sabihin mong may nakakulong, kahit pa sabihin mong may absent, may nagtatago sa batas, may isang nag-abstain, ang constitutional membership ng Senado nananatiling 24. Gusto nila baguhin ang rules of the game. Hindi nga nila mababago. Kung gusto nilang baguhin yung rules, baguhin nila yung sinasabi ng konstitusyon. I-amyendahan nila yung batas. Ano ba sinasabi ng konstitusyon? Pag nag-amyenda ka ng rules, kailangan pagka mag-amyenda ka ng rules, kailangan nakaangkla doon sa konstitusyon. Hindi ka pwedeng mag-amyenda na labag doon sa konstitusyon, sa sinasabi ng konstitusyon. Ganun lang ka-basic yan. Di ba? Pwede ka ba gumawa ng rules? Gumawa ng Republic Act? Gumawa ng mga kung ano-ano? Nang hindi? Tinatawag na taliwas doon sa sinasabi ng konstitusyon? Hindi pa pwede. Paliwanag mo ng malumanay, hindi yung pasigaw. Salamat. Wag ka manood para hindi mo naririnig yung pasigaw. Malakas lang yung mic ko. Malakas lang. Wag ka manood pagka naiirita ka, ha? Josie Yator, ha? Yung mga naiirita dyan sa pasigaw kong boses, layas na lang kayo, ha? Para tahimik ang buhay ninyo. Magaling kang kupal ka. Basic lang yan, ha? Basic. Pag hindi nyo nagugustuhan yung the way ng pagpapaliwanag ko, pwede kayong umalis. Libre. Ha? Okay. Wala nang rules, Bendalo. Hindi siya sanay sa Buster, kasi siguro bago lang. Hayaan mo na. Masasanay rin yan. Meron nga rito nga akong mga viewers na mga banal eh. Oo, natutong magmura dahil sa akin eh. Magaling kang kupal ka. Malumanay pa yan dito sa amin. Di ba? Malaya naman tayo. Hindi naman tayo namimwersa rito o kakasuhan ka pagka hindi ka nanood. Libre rito, ha? Okay. Okay na kayo, ha? Baka nalalakasan kayo sa boses, hinaan niyo yung volume ng cellphone ninyo. Okay? Magaling kang kupal ka. Kayo na lang mag-adjust. Okay. Kasi minsan may nagrereklamo na mahina yung boses ko kaya nilalakasan ko yung mic ko. Kung nalalakasan kayo sa microphone ko, akala nyo pasigaw, hinaan nyo yung volume nyo. Okay? Adjust kayo, adjust. Magaling kang kupal ka. Ganun lang yun, ha? Pero pag naiirita talaga kayo, layas kayo. Puta na. Nasa malaya tayo, nasa ito tinatawag na demokrasya. Ha? Magaling kang kupal ka. Okay. Ganun lang kasimple. Tingnan mo ang sinasabi ng isang senador. Isang senador. Tingnan mo kung gaano ito katanga. Okay. Ito. Ito, pakinggan nyo kung gaano ito katanga, ha? Pakinggan ninyo. Play. Naibigay na po sa inyo ang lahat ng individual copies ninyo ng articles of impeachment para po sa pag-aaral ninyo. Yes, naibigay na. Binabasa na namin. Marami na ako ginagawa consultations sa mga legal minds, sa mga abogado, mga former justices. So I've been doing the rounds and consulting so many legal minds kung paano ang magiging diskarte ko pagdating doon sa impeachment articles of impeachment ko at binibigyan nila akong guidance kung paano atake gagawin ko. Opo. Paano pagbasa ang gagawin ko.
Narinig nyo? Pakinggan nyo. Ulit. Ulit ha. diskarte ko pagdating doon sa impeachment article, consulting so many legal minds kung paano ang magiging diskarte ko pagdating doon sa impeachment articles of impeachment ko at binibigyan nila akong guidance kung paano atake gagawin ko. Di ba? May mga nakausap na raw siya ng mga legal minds kung anong diskarte gagawin niya sa article of impeachment at anong atake ang gagawin niya. Sino aatakihin mo, Ramon Tulfo? Baka magmukha kang tanga sa mga abogado. Okay, tuloy. Uloy, Rafi! Bakit aatake ka? Judge ka, ikaw ang magtitimbang. Tangin na talaga. Narinig niya. Okay. Dali. Ay, nako. Sorry. Nakakalimutan yata ni Tulfo na Senator Judge siya. Baka akala niya nasa RTIA pa siya. Baka akala niya nasa Rapi Tulfo in action pa siya. Alam ko lang putang ina. Rapi Tulfo, wala ka na sa Rapi Tulfo in action, nasa Senado ka. At mangyayari ngayon dyan sa magiging judge ka pa sa impeachment court. Hindi ikaw maglalabas ng ebidensya, Rapi Tulfo. Hindi ka aatake dyan. Putang ina, baka harap-harapa kang mapahiya dyan ng mga defense lawyer. Putang ina, magmumukha kang grade 1 dyan. Putang ina. Alam ka na putang. Tuloy. Paano pagbasa ang gagawin ko? Opo. Paanong pag? Babase o bash? Ano daw? Paano atake gagawin ko? Opo. Paano pagbasa ang gagawin ko? Opo. And then sa ngayon po, doon sa usapin po ng bilang ng mga senador, yung pong threshold ng bilang, meron na ho ba kayong kaisipan doon ng 24 senators and then kailangan po ng 16 votes to acquit? At basically, yun at yung po lamang, wala nang ibang kaisipan po, gagaya ng dapat 22 lang ang bibilangin kasi yung dalawa daw most likely hindi nga makakasipot po sa impeachment trial? Ikaw naman, Manong Ted, ang dami mong i-interviewin tungkol sa mga issue na yan, dyan sa threshold na yan. Bakit naman si Rapi Tulfo pa ang in-interview mo dyan? Bakit naman si Rapi pa ang ini-interview mo tungkol dyan sa mga usapin na yan na maaari pang pagdebatehan sa Korte Suprema? Anong alam ni Rapi Tulfo dyan? Anong nasa... Magaling kang kupal Alam ka lang putang ina. Kung mahilig siya magtawag na judge, kung mahilig siya magtawag na mga house show, di ba siya magaling? House show. Baka ito house show na Senator Judge ito eh. Magaling kang kupal Alam ka lang putang ina talaga. Alam ka lang putang ina talaga yung hayop na yan. Alam ka. Magaling kang kupal Tuloy. Tama ka dyan, Ted. Sa ngayon, 22 senators lang kami kasi alam niyo naman. Iba to. Sa ngayon, 22 senators lang daw sila. Bakit? Natanggal na ba yung dalawa? Si Rapi? Natanggal na ba yung dalawa? Bakit 22 na lang kayo? Hindi natin malaman kung saan siya. Definitely, magtataguyan, hindi siya mag-attend sa impeachment hearing. And then yung isa na kulong. So, 22 senators lang ngayon. So, sinasabi sa batas, 2/3. Wala man sinabing 16. Hindi naman definite yung batas. Yan. Sinasabi sa batas, 2/3 daw. Wala naman daw sinasabi 16. Sandali. Basahin natin sa 1987, Article 11. Article 11. Article 11. Basahin nga natin ito. Philippine Constitution, Article 11. Putang ina talaga to. Basahin natin. Article 11. Article 11, Section 15. Article 11. Tanggalin muna natin ito. Putang ina talaga to. Ito. Saan ba nakalagay yan? Litan natin. Ay, putang ina. Ano ba yan? Article 11. Nakalagay. Saan ba nakalagay dito? Ito. Number 6. Number 6. Nabasa ninyo number 6? Basahin natin number 6. Basahin ninyo. Basahin nyo. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment when sitting for the purpose. The senator shall be on oath of affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside.
but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Magaling kang kupal ka. Ibig sabihin, 2/3 of all members of the Senate. Ang tanong, Magaling kang kupal ang tanong ko sa iyo, Sir Rapi, ang tanong ko sa iyo, Sir Rapi, si Jinggoy ba hindi na ba senador? Magaling kang kupal ka. Kahit na nakakulong? Hindi nga. Magaling kang kupal ka. Si Bato ba hindi na senador kahit nagtatago? Hindi na ba siya kasali doon sa of all members of the Senate? Sige nga, Sir Rapi. Di ba? Ang kabuuang miyembro pa rin ngayon ng Senado ay 24. Hindi na kailangan dyan i-specify na ang 2/3 ng 24 ay 16. Hindi na kailangan. Kahit pa sabihin mo na suspendido yung isa, nakakulong, absent, nagtatago pa. Di ba? Di ba? Ang constitutional membership ng Senado ay nananatiling 24. Di ba? Anak kayo ng syoktong. Kahit pa sabihin mong 20 lang yung umaating dyan sa hearing, dyan sa impeachment trial na yan, may absent man yan, may suspendido man yan, hindi automatic magiging 14 na lang yung kailangan o 15 para sa conviction. Bakit? Dahil ang sinasabi ng konstitusyon, di ba? 2/3 of all members. Hindi sinasabi sa konstitusyon, 2/3 of those present. Hindi sinasabi sa konstitusyon na 2/3 of those participating. Ang nakasulat ay 2/3 of all the members of the Senate. Punyeta! Magaling kang kupal ka. Tangina talaga itong buhay na ito. Ano ka na, syoktong ka? Ano ka na, sasabihin mo, Mariosip mo naman yun, Ay, Jane Keller, kumusta ka na? I miss you so much. Akala mo nakalimutan na kita, ha? Hindi pa. Hindi ko kayo makakalimutan. Ang nakasalagay doon, 2/3 of all the members. Magaling kang kupal ka. Putang ina talaga naman. Ano ba ito, Lali Morning Joe? Magaling Hindi naman nakalagay na 2/3 of those present o 2/3 nang nag-participate. Walang ganon. Binasa natin yung Article 11, Section 6. magaling kang kupal ka. Tayo. Tanga mo! Tangina ka. Magaling kang kupal ka. Pero yung kagaguhan mo, Magaling kang kupal ka. visit ka. Pero kung may nabakanting pwesto, ayan, magkakaroon ng komplikasyon yan. Halimbawa, namatay yung senador, yung isa, nag-resign. O yung isa, o kaya naman, permanent na, alis na sa pwesto. Yung pwede. Magaling kang Pwedeng magkaroon ng argumento na hindi na 24 yung actual membership. Hindi na. Pero sa sitwasyon ni Jingo Estrada, sa sitwasyon ni Senator Bato, kahit pa sabihin mong nakakulong yan, at saka nagtatago sa pwesto yung isa, hindi sila nawawalan ng pagiging senador. Suspendido lamang yung paggamit ng kanyang opisina. Kaya, 24 pa rin. Anak kayo ng tutyang kayo talaga. Tapos, ang daming mga tangangalista, mga kaintaing mga dilawan, anak ng putang ina naman yan, no? Sama-sama na kanila Soto. magaling kang kupal ka. 24 pa rin ang numbers ng senator. 16 pa rin ang kailangan na conviction. Bakit? Hindi naman nawala sa pwesto si Senator Estrada eh. Si Bato de la Rosa, senador pa rin naman eh. Nagtatago lang eh. Hindi naman nabakante yung upuan nila eh. Hindi naman sila napatalsik sa Senado. Di ba? Ano ba sinasabi ng Constitution? Uulitin na naman. All the members of the Senate. Kung magiging 23 lang yung basihan dahil suspendido, lalabas 15 lang yan. 15.33, mga ganon. Oh. Magaling kang kupal Diba? ka. Pero hindi naman sila natanggal eh. Anak kayo ng tutyang kayo, oo. Magaling kang kupal ka. Visit na ba? Tangina eh. Anak ng putang na. Magaling kang kupal ka. Kahit iakit sila sa Supreme Court yan eh. Tatanungin lang sa inyo ng Supreme Court eh. Hindi na ba senador si Estrada at saka si Bato? Nawawala ba yung pagiging senador ni Jingo Estrada dahil sa preventive suspension? Nawawala ba yung pagiging senador ni Senator Bato dahil siya ay isang nagtatago ngayon? Tinatawag niyo yung fugitive? Eh kung hindi nawawala yung pagiging senador nila, mananatili, kasama sila, kabilang sila sa 24 na miyembro ng Senado. Mga tanga! Bobo! Magaling, Inutil! Ano pa ba? magaling kang kupal ka. Alam ka lang tutya ka talaga, oh. Tapos sinasabi pa nila gagamitin nila yung Abilino.
versus Cuenco. Di ba? May naririnig kayong ganon? Tama, mali. Di ba? Ginagamit nila yun eh. Kasi, ay nga yun ang sinasabi ng House Prosecutor eh. Hindi, pwede pa pasok pa rin dyan yung Abilino. Putang ina nyo. Ang tatanganin nyo. Magaling kang kupal ka. Ulitin natin, ano ba nangyari sa Abilino versus Cuenco? Natapik na natin, noong 1949, ang issue ng Abilino Cuenco tungkol dun sa legal ba yung pagkakaelect kay Mariano de Jesus Cuenco bilang Senate President kapalit ni Abilino. Ngayon, ang usapan lang doon, quorum. ang pinag-uusapan doon, internal operation yon ng Senado bilang legislative body. Mga tanga, bakit hindi nyo pa pwedeng gamitin? Kasi kung may suspendido, hindi makaka-attend o hindi makakalahok na senador sa impeachment trial, tapos hindi niyo siya isasama sa bilang ng mga boboto sa impeachment court, tapos bababa yung denominator, magiging 15, 14, ganon. Tarantado pala kayo eh. Magaling kang kupal ka. Ang yung Abilino at saka Cuenco, ang tinatalakay doon, quorum. Eleksyon ng Senate President. Hindi yon tungkol sa impeachment, mga bobo. Tarantado. Yung impeachment, may sariling constitutional provision yon. Uulitin natin. Ano ba sabi? No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ano yung salitang of all the members of the Senate? Na naman? Di ba? Magaling kang kupal ka. Alak. Magaling kang kupal ka. Ito. Tuloy natin, si Rapi Tulfo. Kasi pa ng 16, it says, sa batas ng konstitusyon, it should be 2/3 of the whole bilang ng senador. So sa ngayon 22, kung i-2/3 mo 22, that's 14.6. Utangin na talaga. Magaling kang kupal ka. Hindi naman sinabing present eh. Hindi naman sinabing active. Hindi naman sinabing participant. Utangin na. Magaling kang kupal Ano ba 'tong mga senador na 'to? Nabobo na sa math eh yung 12 plus 12 nila, yung 12 nila, yung 11 plus 1 nila naging 13. Magaling kang kupal ka. Ano sabi, sarap krutin ng nipir ah. Tapos sa nipple, utangin na talaga ayop na yun sa utong. Alak lang po siya talaga. All nga eh. Tangina nyo. Tuloy. And ng hearing, so hindi na Sa sitwasyon na inyong kakaharapin kung magsimula na po ang impeachment trial, will that issue be, anong tingin nyo, must that be resolved on the very first day of ng convening of the impeachment court? what do you mean may result? May result tungkol dun sa bilang? Kung ilan ang Yes, kailangan opo. Kung 24 ba ang Yeah, threshold o 22? hopefully that will be discussed. Yan isa sa mga topic na pag-usapan yung threshold ba 22, bilang 24. Pero like I said, marami mga legal minds nagsasabi, dapat kung sino lang yung present, kung sino makapag-attend. Kasi it's not fair na papayagan natin bumoto yung mga hindi kayang umattend ng hearing. So hindi nila alam kung ano nangyari doon sa proceedings, sa impeachment trial. So why would they be allowed to vote? Na hindi man sila naka-attend, wala yung presence nila. Utangin na mo. Utangin na katol mo. Hindi naman kayo nakaka-attend eh. Oo, wala naman kayo doon eh. Hindi kayo pwede bumoto. Utangin na. Ay, Ate Presi sa Bulawan, shoutout sa'yo ha. Ito, makinig ka. Wala ba kayong GC? Wala ba kayong GC ng majority? Wala ba kayong GC ng majority? Basahin mo, Jingo. Basahin mo. Anong sabi dito? Anong sabi ni Gatchalian? Anong sabi ni Gatchalian? Jingo Estrada suspension includes role as impeachment senator judge. Gatchalian ay sinasabi. Kasama daw. Magaling kang kupal ka. Kasama na suspendido. Oo na nga. Kasama nga na suspendido siya. Yung role niya bilang isang pero hindi ibig sabihin na hindi na siya pwede o kailangan pa rin ng 13 senators. 16 senators. Hindi ibig sabihin mababawasan yung threshold. Kahit sabihin mong ano pa yan, abstain yan. Makinig tayo. Ito. Justice Ascuna. Dito tayo. They tackle the work of a pre-trial, which is to identify witnesses and mark exhibits and agree on the dates for the trial. Some are disappointed that the Vice President did not show up at the pre-trial. Is she required to be present? I don't think she's Ito tinatanong kasi, isa pa ito. Galit na galit ang prosecutor kasi daw hindi daw umaten si BP Inday. Bakit hindi umaten si BP Inday? Putangin niyo, pwede namang hindi Bakit pipilitin niyo? of the trial. Some are disappointed that the Vice President did not show up at the pre-trial. Is she required to be present? I don't think she's required to attend the pre-trial conference.
and it is not really that unfortunate. What is important is that the process went as required under the rules. Her presence is not required. And then going to the issue on the Ano sabi ni Justice Ascula, retired justice? Hindi naman required yung presence ni VP Inday Sara. Kaya wag na kayong umatungal dyan, mga putang ina ninyo. Kayo dyan sa prosecutor. Ha? Ba't gusto nyo makita si VP Inday? Bakit? Gandang-ganda ba kayo? Magaling kang kupal ka. presiding officer, Justice, there are talks about Senator Francis Cheese Escudero possibly being elected as a presiding officer. Do you think Escudero would be a good choice for that position? Escudero. I believe it's up to the Senate to decide who will preside. In the absence of any other decision, the Senate President, the one, of course, under the rules, who will preside. I leave it to the Senate. I trust their judgment. But there are concerns, especially since it was under Escudero that the first impeachment complaint was archived and that the term forthwith became controversial. So you don't share any of those concerns. That is not necessarily determinative of how Mr. Francis Escudero, Senator Escudero, will preside. Let's if that happens, let's give him a chance to perform properly. And Senator Panfilo Lacson also mentioned that there might be an impeachment manager. What will be the difference of an impeachment manager with the presiding officer, and would that role be needed in the impeachment trial? Sandali forward natin to. Punta tayo doon sa issue. Ito na. If the Senate to do, it's really, as I understand it, someone who will assist the presiding officer. Rules which would allow a presiding officer to be elected. The Constitution only says that if the president is the one on trial, so the Senate will apply, and without any other. That some are vocally allied with Ito, VP pakinggan natin to. on senator judges. What do you Among them. Now, all eyes will also be on senator judges. What do you hope to see or hear from them, Justice, considering that some are vocally allied with VP Duterte and some also, of course, have their own alliances? Yes, we must remember that the senator judges are required under the Constitution when they. Tangin ng mainstream media nito, no? Pinapuputok ninyo na may mga alyansa at saka allied ni VP Inday Sara. Pero hindi nyo binabanggit yung mga anti-Duterte. Na alam naman natin na bias din, na hindi rin magiging impartial doon sa impeachment. Alat kilala natin sila. Bakit hindi mo yung binabanggit? Ganyan kay kakupal eh. Ay, Ate Presi, maraming salamat, Ate Presi, ha? As judges of these impeachment proceedings to take another oath, a special oath. And that oath requires only one thing from them, and that is to act with impartiality. So we hope that the senator judges acting as members of the tribunal will act according to their solemn oath or affirmation to act with impartiality. How important is this impeachment trial, especially for senators and congressmen who might be gunning for another position in the 2028 elections or for a certain position in government, Justice? Napaka walang kwentang tanong. Forward natin. Who might be running for re-election in the 2028 elections or who are seeking a position in government? Walang kwentang tanong yan. And will probably, in my Ano view, nonsense yung tanong, ano? resonate their judgment. Hindi naman political analyst yan eh. Legal analyst yan eh. Dapat tanongin mo dyan yung legal. Election day. And the trial will happen on July 6th, and that is just a couple of days Yan. away. Can you give us a picture of what the trial will be, what will happen on July 6th, Justice? The scenario will depend largely. Sandali, parang nalampasan ko. Ulitin nga natin. This part of the impeachment proceedings. Well, Thank you for joining us, sir. So yesterday, the pre-trial conference started at the Senate prosecutors, the defense panel. process. So what is important is that they both showed up and agree on the date. Wala. This is required to attend the pre-trial conference. Sandali, nandito yata yun. Wait lang ah. Ito. Fact that the impeachment process has started and the trial will definitely be held. And on the issue or on the matter of the conviction threshold, Justice, many are saying Ito pala. Pakinggan ninyo ah. issue or on the matter of the conviction threshold, Justice, many are saying that the required 16 votes can be lowered to 15 or even 14 because two senators are currently unable to physically come to the Senate. They are Senators Ronald De La Rosa and Senator Jinggoy Estrada. Yan. Do you agree with the observation or with the position that the threshold can be lowered? Personally, my view is that the voting threshold is based on the number of members of the Senate, whether or not those members are present or able to actively participate. As long as they remain members of the Senate, they should be counted in computing the 2/3. So right now, the number for me is still 16 because the senators who are unable to participate remain members of the Senate. But Magaling kang kupal ka.
Ano na? Ano na? Ano sabi ni Justice Ascuna? Magaling kang kupal. Ilan pa rin? Ilan? Ulitin natin. Ulitin natin yung tanong at saka sagot. And Senator Jinggoy Estrada referred to 15 or even the required 16 justice. And the On the issue or on the matter of the conviction threshold justice, many are saying that the required 16 votes can be lowered to 15 or even 14 because two senators are currently unable to physically come to the Senate. They are Senators Ronald De La Rosa and Senator Jinggoy Estrada. Do you agree with the observation or with the position that the threshold can be lowered? Personally, my view is that the voting threshold is based on the number of members of the Senate, whether or not those members are present or able to actively participate, as long Narinig mo, Sir Rapi, whether or not that member is present or actively participating. Orlando Nicolas, thank you ah. Narinig mo yun, Sir Rapi? Magaling kang kupal ka. Narinig mo? Ulit! Lalamunan ko, garalgal na. based on the number of members of the Senate, whether or not those members are present or able to actively participate, as long as they remain members of the Senate, they should be counted in computing the 2/3. So right now, the number for me is still 16 because the senators who are unable to participate remain members of the Senate. But the argument But the argument, ano sige? of the House prosecution team is that how can senators who are not able to physically come to the Senate to participate in the trial render critical judgment or render proper judgment if they do not see the trial personally? Yes, I understand that argument, but the Constitution does not exclude members who are unable to participate in counting the 2/3. That is, there's a reason for that, and that is to make sure that the process is not very easily obtained. So to protect the tenure of our highest officials. Narinig ninyo? 16 pa rin. Di ba? Para protektahin yung tenure ng highest official. 16 pa rin. Dinsan yan. Ano na? Sir Rapi, ano yung sinasabi mo? Sinong legal luminaries yan? Putang ina, baka si Carpio na naman. Anak ng putang ina. Di ba? Ang liwaliwanag kasi nga, hindi nga nakasaad doon. Hindi nga nakasaad doon sa konstitusyon na kung hindi nagpa-participate, hindi nag-ano, ang nakalagay of all the members of the Senate. Ayun o, liwanag o. Oh. That is to make sure that Constitution does not exclude members who are unable to participate in counting the 2/3. Di ba? The Constitution does not exclude. Hindi niya sinali. Di ba? Oh. Magaling kang kupal ka. Utang inagayop na yan. Ay, nako. Ang liwaliwanag oh. The Constitution does not exclude members who are unable to participate in counting the 2/3. Di ba? That is, there's a reason for that, and that is to make sure that the process is not very easily obtained. So to protect the tenure of our highest officials, Constitution is very strict that the 2/3 vote, dati yan 3/4 medyo sa namin yan, 2/3 must be based on the entire Senate membership. Dati daw yan 3/4. O ginawa daw 2/3. Oo. The entire membership. Ulit. Dati medyo sa namin yan, 2/3 must be based on the entire Senate membership. But there's another view, of course, that says Ang linaw. Napakalinaw. Ano sabi? Ano bakit para may kaaway kayo diyan? Ha? Magaling kang kupal ka. Ano narinig nila kay Drilon ang hilig matulog sa Senado. Bakit naging pag-away kayo diyan? Ano sabi nito? Samson Mara, YouTube, wala kami pake. Isaksak mo sa baga mo si Oo nga, bakit? Isaksak niyo sa baga niyo si BBM. Putang na. Isaksak niyo sa baga. Singutin niyo si BBM. Oo, marami residue 'yun. Anak lang puta talaga naman yan, oh. Ay, Diyos Maria Joseph. Biruin mo, di ba? Ang linaw eh. that we should exclude those who cannot be actively participate in computing the 2/3. But my view is that it's the entire membership. The only possible exception to my view. Ano daw ang only possible exception to your view? O sige, anong view ni Justice Ascuna?
in my view, is the case of Senator De La Rosa, whom we call Bato. If he is judged a fugitive, he can be considered, in my view, as resign, constructive resignation, because being a fugitive entails running away from the legal system. And if one runs away from the legal system, he relinquishes all membership in that system. And therefore, he may be considered as having resigned constructive resignation. If that is so, if he's declared fugitive and disentitled, there's a doctrine of disentitlement in case of fugitive. And therefore, Sige, pag-usapan natin yan. Kasi fugitive daw si, tinuturing na fugitive itong si Senator Bato. Maituturing na ba yan na resign na si Senator Bato? Maituturing ba na resign yan si Senator Bato? O constructive resign? Maituturing na ba siyang hindi kasama sa 24? Hindi automatic yan. Sa batas, sa konstitusyon, ang isang senador na nagtatago, papalikan natin, fugitive. Hindi naman yan itinuturing na na constructive resign o automatic na nagbitiw na kagad sa pwesto o nagkaroon ng tinatawag na constructive resignation Ito ano ba yung resignation? Alam naman yung resignation, di ba? Yung resignation kusang loob, nag-resign ka. Di ba? Iba yung pinatalisik kayo. Halimbawa kayo nasa trabaho kayo, iba yung terminate ka, iba yung resignation. Yung resignation kusang loob yun, malinaw yun. Hayagang kumbaga sa pinahayag mo yung pagre-resign. 'Di ba? Nag-file ka ng resignation letter, tapos tinanggap yung resignation mo. Tapos pinroseso, resign. 'Di ba? Pwede 'yon. Kung walang resignation, nananatili ka pa rin senador. Ano naman yung constructive resignation? Yung constructive resignation, concept yun na ginagamit sa kumbaga sa sa administrative, yung sa employment law, 'di ba? Pero hindi naman yung ginagamit basta-basta, bihira yung ginagamit Hindi naman ibig sabihin niya nawawala na sa pwesto yung ibinoto, yung inihalal na isang opisyal. 'Di ba? Sa kaso ni Senator Bato, sa kaso ng elected official, lalong-lalo na senator, hindi sapat na nagtatago, hindi pumapasok, nasa ibang bansa o kaya umiiwas sa warrant. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin constructive resign na 'yon. Hindi naman sinasabi na porket nagtatago, hindi pumapasok, automatic bakante na yung kanyang pwesto. Ano ba sinasabi ng konstitusyon? Ang sinasabi ng konstitusyon, yung pagkawala. Ang pagkawala ng isang senador ay karaniwang nangyayari sa pamamagitan ng pagtatapos ng kanyang term. Pagre-resign, pagbibitiw sa pwesto, pagkamatay, o kaya permanenteng disqualification. 'Di ba? Disqualified ka, permanent na. 'Di ba? O kaya pinatalsik ka sa Senado, expulsion, na nangangailangan pa rin ng 2/3 vote ng Senado. Alam niyo ba? Kagaya na nangyari sa House of Representatives, 'di ba? In-expel nila si Kiko Barsaga. 'Di ba nangailangan pa rin sila ng 2/3 ng Senado? Ay ng Kongreso. Ganon din dito sa Senado. Pagka expulsion, kailangan pa rin ng 2/3 vote ng Senado para ma-expel mo ang isang senador. Hindi kasama doon yung pagiging fugitive mo para mapatanggal ka o matawag ka na resign. Magaling kang kupal ka. Napakalinaw niyan. Halimbawa, kasi kung titignan niyo si Ping Lacson, si Trillanes, nung may mga warrant of arrest laban sa kanila, di ba? Senator sila ng mga panahon na yon. Tama, mali. Nakakulong. Si De Lima nakakulong. Si Lacson nagtatago. Si Trillanes nakakulong. Ngayon, nung nagtago ba si Senator Lacson, subukan yung gamitin sa debate yan, nung nagtago, yung fugitive siya sa batas. Sa korte mismo ng Pilipinas at hindi sa korte ng dayuhan. Nawala ba siya bilang isang senador? Sige nga, Magaling kang kupal ka. in-expel ba siya? Resign ba siya? Nung nagtago si Senator Lacson? Sige. Napakasimple lang Senador pa rin sila, di ba? Hindi nawala sa kanila yung kanilang posisyon dahil lamang sa pagtatago. Hindi nawala yung posisyon kay Jingo Estrada, ay kay Trillanes at saka kay Leila de Lima. Senador pa rin sila kahit nakakulong sila. Ngayon, paano ito makaka-apekto doon sa 24? Kung ang isang senador buhay pa, hindi nag-resign, hindi napatalsik, hindi natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng expulsion o kaya yung final judgment. Ngayon, sabihin ninyo ngayon, tanginan ninyo, Magaling kang kupal ka. di ba? Nagsitago rin kayo ng mga panahon na yon. Magaling kang kupal. Hinalap naging fugitive ka rin, Senator Lacson. Baka nakakalimutan mo. Magaling kang kupal ka. Nung bumalik ka, senador ka pa rin. Magaling kang kupal ka. Sige nga.
Ngayon yung gamitin yung argumento na yan. Nagtago rin naman yan si Senator Lacson, di ba? Si Trillanes, nakulong. Si De Lima, nakulong. Tangina ninyo. Magaling kang kupal ka. Tapos gagamitin ninyo. Si Senator Lacson, nung nagtago senador, pagkatapos ng term ni GMA, term na ni Noy Aquino, 6 years ang senador, di ba? Oh, bumalik, presidente si Ninoy, bumalik siya, senador pa rin siya. Magaling kang kupal ka. Tama, mali. Basic eh. Ganun lang kasimple. Tapos ngayon gagamitin ninyo yan. Salamat, Bea, Carol Buster. Di ba? Mapapabeya ka talaga dito. Ate June Hensley, mapapabeya ka talaga eh. Isang beya muna. Isa lang gusto kong sabihin sa'yo ngayon. At nagpapasalamat ako, masasabi ko na sa mukha mo ngayon, puro ka ang ina mo! Tangina talaga, di ba? Hindi. Sabihin ninyo, ngayon. Tama, mali. Huwag nyo sabihin hindi nagtago si Lacson. Huwag nyo sabihin hindi nakulong si De Lima. Hindi nila nape-perform yung duty nila, pero hindi sila natanggal bilang isang senador. Basic. Ganun lang kasimple. Hindi na natin, gamitin na lang natin sila. Di ba? Gamitin na lang natin sila mismo. Oh. Kabilang pa rin sila sa constitutional membership ng Senado. Kaya kung nagtataguman si Bato, pero hindi pa siya nawawala sa pwesto, hindi siya. Alam ko lang putang ina, di ba? Porket hindi siya bumoboto eh, senador pa rin siya. Di ba? Basic lang eh. Oh. Parang nakasumyata si De Lima noon. Ay, Sonia Bros, narinig na naman si De Lima. Iba talaga utak ng isang abogado compare sa abu-abogaduan animal. Oy, bakit naman kasi ni Ricardo, hindi naman ako abogado ah. Pero hindi ako utak tulpo. Di ba? Hindi nga. Oh. Di ba? Kasi kung pag-uusapan mo ng mahigpit yung constitutional interpretation, yung isang fugitive senator, hindi pa rin automatic nawawala ng yung ano niya na ng pagiging isang senador. Hangga't walang resignation, walang expulsion, hindi namatay, walang hatol ng korte na hindi na pwedeng humawak ng anumang posisyon ng gobyerno, kabilang pa rin siya, member pa rin siya ng Senado. Basic. Di ba? Anak kayo ng tulpo, ano ba pinaggagawa mo? Ang linaw-linaw. Antayin nilang matapos yung term ni Jinggoy sa 2028 tsaka si Bato sa 2031. Ganun lang kasimple. Correct. Magaling kang kupal ka. Conclusion, kulang sa legal na kaalaman ang mga nagsasabi ng false statement. Eh, ganun naman talaga. Eh, siguro, alam nyo kasi, kagaya nito nila Senator Soto, kagaya nila ito, si Rapi Tulfo, kung ano, magtatanong sila sa legal luminaries, tapos magsasabi ng opinion, yung pinagtatanungan nila, may biases. May biases. Pero kung magbabasa ka ng libro, babasahin mo ang konstitusyon, babasahin mo yung criminal law, babasahin mo yung kung ano-ano mga libro. Kaya nga yung mga abogado nag-aaral eh. Nagbabasa yan, nagbabasa. Eh sila naman nakikinig lang. Yun ang pagkakaiba ng nagbabasa at saka nakikinig sa sabi-sabi. Nakikinig sa mga opinyon. Di ba? Magkaiba yun. Iba talaga yung nagbabasa, iba yung nag-aaral. Correct. Kasama pa rin sila sa roll call ng Senado. Ibig sabihin, 24 pa rin ang membro ng Senado. Kaya nga nag-elect kayo ng Senate President ngayon, 13 na kayo eh. Kasi of all its member ang nakalagay doon eh. Majority of all its member. Ilan yung majority ng all of its member? 13, hindi 12. Nanyo? Kinokondisyon na naman lang isipan ng taong bayan kasi may plano naman mag-break. Kaya nga eh, yan yung sinasabi natin. Kaya nga, babalik tayo doon sa debate o doon sa pre-trial. Kasi ang title natin, Bloodbath, nagsimula na sa prosecution team na pikon. Di ba? Kasi may plano nga silang, kasi ang gusto ng defense, mapabilis yung pre-trial. Mapabilis. Walang delay. Gusto nila ma-expedite.
Nagkakaroon sila ngayon ng pagtatalo ng argumento, ng diskusyon, ng prosecution. Bakit parang gusto nila ma-delay? Kaya nga ang tanong natin dito, bakit ayaw nila mapabilis? Bakit ayaw ng prosecution team mapabilis itong pre-trial na ito? Bakit? Meron pa bang hindi ready? May pinaplano pa ba sila? May pinaplano pa ba sila? Hindi pa ba napapagdebatehan yung threshold na yan? Hindi pa ba naaaresto yung mga senador na gusto nilang ipa-aresto? Maraming katanungan eh. Di ba? Ay, Ate Rita Sigara, maraming salamat. Thank you. Ganun lang ka-basic eh. Bakit nila parang dinidelay itong pre-trial na ito? Samantala magsisimula na ang trial sa July 6. Bakit dinidelay pa nila? Meron pa bang hindi naaayos? Napapabor sa kanila? Baka hinihintay pa ninyo makulong si Marcoleta para wala makikipagdebate sa inyo. Baka hinihintay nyo pang labasan ng warrant of arrest. Kasi sakit ng ulo ninyo yan, maniwala kayo. Maniwala kayo, magiging sakit ng ulo ninyo yan. Si Marcoleta. Ay, nako, Diyos mio. Magiging sakit ng ulo ninyo, si Cayetano. Lalong-lalo na si Pia. Putang ina, cum laude yan. Wala namang kaso si Senator Bato sa Pilipinas, bakit view? Kaya nga di ba? Ayun pa isa pang problema. Baybana si Alex Santos kay Lacson, check nyo. Si Alex Santos, baka si Edin Santos. Ay, gusto mo marinig? Ito yun ito. Ay, makinig, ito. Gusto ko ipakita sa inyo to eh. Andali nga, nasa ba yun? Wait lang. Wait lang. May papakita ko. Na-upload ko na to eh, kaya lang i-review natin. Sandali bago matapos. Jeb, ito Jeb. Wait lang, hanapin ko yung video. Ito yung video. Nasaan na? Uy. So yung video. Oh, ito yung video. Ay, Maria Cristina Ricato, thank you. Oh, may niluluto pa sila, di ba? Ito yung video. Pakinggan nga natin. Ano yung balat makilakson? Oo. Patibong niya yun, trap niya yun, bait niya yun, pain niya yun. Hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Ate Rita Sigara, thank you niya lang ulit. napagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta pa ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Gusto niya ng ganito. O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edwin Bersamin. Sana kung may pakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate budget ng 2026. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Siya mismo Sandali, hindi pa budget ito sinigway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito yung 100 billion na siningit sa BICAM. Kalahati nito ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuha ang kickback sa 8 billion, sa 52-something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Tragib Olaybar. Ito. Palitan natin to Saan na yun? Ito ba yun? Jeb? Ito. Ano ba sabi dito? Pakinggan natin Senator Lacson nagmamadali lagi kung anong napag-uusapan nila. Gusto lang sa mauna mag-anunsyo sa media. Hindi naman siya yung pinakapinuno ng Senado. Pero bakit siya hindi rin siya tagapagsalita? Hindi naman siya inassign na sa spokesperson. Alam niya na napag-usapan yun ng mga senador. Pero meron po ba siyang permiso para yun? Special service. I don't hindi pala appeal. Bakit siya? Wala pa mula sa di ba yung mismo is informasyon dahil baka nga di ba tinatanong ako gawin niyo mahuli si suspect number 1 hindi ho namin babanggitin dahil baka madiskaril ang aming gagawing operasyon sa kanya di ba ganun naman polis bakit ikaw Senator Lacson dating PNP chief ka ako sasabihin mo napagkasunduan namin na si Senator Jesus Cordero wala pa namang anunsyo ang inyong pamunuan dyan tapos ikaw mag-aanunsyo tuloy nagiging chismis tuloy ang nangyari kay Senator Lacson di ba ay nako. Yung kasi yung una niyang binanggit kahapon na lumabas po yan sa mga balita na ang tatayo daw ang napagkasunduan ng mayorya ng Senado
na si Cheese Escudero, Senador Cheese, ang gagawin pong presiding judge. Bukod daw po sa kumpleto kanyang sinabi, di ba? Ano sabi ho ni Senador Lacson? Kinukonsidera si Senador Escudero bilang presiding judge ng impeachment trial because ito po yung mga rason. Sabi niya, isa siyang abogado. Pangalawa, isa po siyang experience, may karanasan sa impeachment trial. So ibig sabihin, yan yung pag-usapan po sa mayorya. Tapos nilabas mo yung storya na yun. Di wow, di sikat ka, ikaw na una. Nung tinanong doon sa mismong Di ba pagkaganyan, sikat ka, ikaw naman ang marites ka. Utang ina, di ba? Marites ka. pinuno ninyo. O ano sabi? Di ba chismoso talaga eh, no? Ano, di ba? Parang babae si Senator Lacson. Parang kang babae. Period. Ayaw ko i-preempt yan. Sir, meron ako nag-preempt sa inyo eh. Inunahan ka nga eh. Baka gusto siguro niya maging Senate President. At hindi ikaw, Senate President Sherwin. Nauuna sa mga anunsyo eh. Ano ba tawag doon? Ano ba mga ganun? Hindi naman marites. Ano ba tawag doon? May term yun eh. May term yun. Period. Ano ba Tagalog doon sa mga ganun? Yung nauuna lagi? Aligaga ba tawag yun? May ganun eh. May term yun eh. Ano ba term yung... Tama na. Magpaano na tayo. Utang ina. Ay, magpaalam na tayo. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo, pagpalagi kayo. Sa mga nagustuhan yung ating live, sa mga hindi napikon, baka pwede pa subscribe yung ating channel. At yung mga nakasubscribe na, huwag nyo kalimutan mag-like bago lumayas ha. Maraming salamat. Thank you. Love you all. Mwah, chup chup. Babush sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa susunod.